morning! Hello, I'm Rob. I'm Ralph. Today's video, we're going to Shanghai Shek. Yongkang. Ha? Yongkang. Yongkang Street. Tapos yung yung mountain hiking. Ano nga yun? Elephant. Elephant Mountain. Yun lang for now. Yan lang yata. Ay, dito tayo sa gilid na sa... And it's already 10:38. Mag-11 na. 8 na kasi rin ako nagising. 8 na rin nakatulog kasi kagabi. Nakauwi kami by 12 or parang 12 or magwa 1 na yata. Tapos nakatulog ako mga magtutula. Yun. Temperature for today 15. Okay. Parang hindi ganun kalamig ngayon. Oh, 19. 19. Kaya pala. So, overkill pa naman ako. Naka-heat tech ako. Tapos, long sleeve. Tapos, jacket. Pero pwede ko na maalisin yung jacket. So, ngayon medyo... Maaraw kasi. Parang bagyo lang yung lamig niya. So, andito kami sa may Family Mart. Malapit lang dun sa Airbnb. Kumuha ko nito. Para siyang fish cake. Pero feeling ko maanghang. Tapos siya Chicken na may rice sa loob. chicken na may rice sa loob. Tapos bumili din ako ng soy milk. Ay, soy milk. Soy milk. Nilagay ko dun sa bag na binili ko kagabi. Hindi ko na yata na vlog yun. May binili ako worth 100 NTD na bag. Ginagamit siya lalagyan ng milk tea, lalagyan ng mga bottle, something. So ngayon nilagyan ko siya ng soy milk. Pero pwede rin naman siya lagyan ng mga wallet, cellphone, kasha. Let's try it. Parang yung fish cake nga. Pero yung sabaw niya, parang yung nasa noodles na maanghang. Anghang? Sobra. Ano hap? Hap. Yung hap? Ano yung kanin? Yung kanin. Parang sticky rice. Let's try this soy milk. Sarap. Yung matamis na soy milk, hindi siya yung lasang... Hindi naman siya ganun katamis. Ito lang. Pero hindi siya yung lasang... soy na soy. Yung parang lang. Walang kahit na May konting tamis siya na konti. May konting tamis siya. So, nandito kami ngayon, Taipei Main Station. Kaya maganda yung lugar namin kasi main station siya. So, nakakonect halos lahat sa kanya. So, papunta kami sa dito, Chiang Kai-shek. So, sundin nyo lang tong red line. Tapos yan siya. Connecting siya dito. Yan. So, nagtanggal ako ng ng heat tech kasi ang init. No? So, lesson learned. Check muna yung temperature bago magsuot ng kung ano-ano. Mamadali din siya kung hindi ko na naisip mag-check ng temperature.
So may nabutan kami na parang performance ng mga guards. Pero hindi siya changing of guards like yung dati. So ngayon naakyat kami sa... Doon lang kasi siya ginawa sa may baba. May naakyat kami sa may mismong temple. Ano? Hall. Ayan. So nandito kami sa taas. So wala nang guards. Dati 2019 yung last na punta namin. Na nakatravel talaga kami ha. Kasi meron pa kami layover nung nag-Japan kami for 6 hours lang. Yun, merong mga guards. Tapos yung ceremony na ginawa kanina is changing of guards. Yun. Ngayon parang performance na lang nila. Parang ganon. Tapos alis din yung mga guard. Ngayon wala na siya nagbabantay dito. So meron pa pala sila dito parang art exhibition sa 3rd floor. So ngayon lang din kami nakapag-explore since marami tayo. So I think per artist siya kasi lahat ng painting dito is gawa ni Jolene. Ayun no. Jolene 2016, 2023 at 2013. Kaya yung medyo same yung pagkakapaint. Halos isa na itsura. Isa lang din pala talaga yung artist. Jolene 2014. Jolene 2014. Meron pa dito, ibang artist naman pagka lumabas kayo. Si Yu Wan Ming naman yung artist. Maganda yung arts niya. Asian talaga. Oh, yung ganda nun. Ganda nito. Ito parang watercolor to. Tapos finold niya sa 4. Para magawa na yan. Tapos ito. Ayan. Parang siyang abstract. So sa first floor, meron pa palang maraming pang ganap. Meron pang mga ganap. So like doon may post office and then dito meron parang parang may malaking screen. Permanent exhibition hall. So, let's check anong meron dito sa loob. So parang museum din to siya. Yung history ni Chiang Kai-shek, yung mga ginamit niya na sasakyan. Sa kanya ba yan? Tingnan mo, may Philippines. Oh, ayan no. One of Chiang's official state cars. Donated by Overseas overseas Chinese. Philippines. Ah, Cadillac. donated by overseas Chinese in the Philippines. Wow. Cadillac. Ito yung So sasakyan dumaan niya. pa. So ano siya, bali transshipment kasi dumaan pa muna siya sa Pilipinas tsaka siya napunta dito sa Taiwan. Ito yung Cadillac. Oh. So, ang daming mga naging treaties and mga naging history between between Taiwan and the Philippines pala. No? Makikita nyo merong mga award na binigay dito kay kay Chiang Kai-shek from the Philippines. Tapos meron pang mga photos ni
Ito, Elpidio Quirino with with Chiang. And meron silang mga award na binigay. Ayan siya. Si Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino and then ito siya si Chiang. Yes, ito yung history. Nakita sila sa Baguio. Ayan. And then ito yung award na binigay. Ayan. Binigay kay Chiang by the Philippines, no? It's the National Order of the Philippines. Ang tawag dito ay Grand Collar. Kaya pala nang tinignan ko siya, yung ano niya, yung, parang Philippines. O Philippines nga. Galing nga siya sa Philippines. Galing. So yun yung parang mga history ng other countries sa Philippines na hindi masyadong natatakil din sa schools, no? So ito yung POV kumbaga ng Taiwan sa atin. Ito yung parang White House. So nandito yung parang ano niya, wax replica, wax figure. Galing, ang gulat ako. Pagpasok ko lang, dyan siya. Ang galing, parang totoo talaga. Medyo creepy, pero ang galing. Sa part naman nito, ang title nila is International Waves of Democracy. So meaning lahat ng mga bansa na lumaban para sa kalayaan, ayan, nakalagay siya dito. So including syempre ang Philippines noong 1986, the People Power Revolution sa EDSA against kay Marcos, no? So sa pamumuno yan ni Corazon Aquino. So sa ibang bansa meron din, for example, ito, Democratization of Eastern Europe. Ayan. 1989. And other parts of the world pa. So, hindi lang puro POV ni Taiwan ang nandito. Also, yung POV rin or yung mga pinaglaban din ng other countries. Ayan. Tapos, meron pa sila dito pag nag-move pa kayo. Yung interactive siya. So, pwede kayong makinig ng music nila before. Like ito, Rural Melody. So, siguro sa streets ng Taiwan before, yan yung maririnig nyo habang mag-shopping kayo, ganyan, no? Ang singer niya is Ito, meron pa iba dito. Pwede nyo palitan. Ito naman ay lodging for the longing for the spring breeze. So, meaning, malamig na yung panahon na yun. Or summer, kasi longing for the spring breeze. So, meaning mainit. ano naman yung next? Yun siya. Ito to, Home Tonight. Gulat ako. Not going home tonight. Bakit? Kasi nasa bar. Hindi ako singer. Nasa bar pa kasi. Kaya not going home tonight. Kinama yung tunog niya. Nagdi-disco pa. So, syempre, meron din sila mga nightlife siguro before. Smash. Tama ako. Kasi tingnan nyo yung song na Not Going Home Tonight is about bold and frivolous. Yung lyrics niya. Tapos, sabi niya, ano nakalagay yan? Before it was blacklisted for using bold and frivolous lyrics about staying out all night and violating traditional moral norms. So, meaning kasi, nagliligalig pa nga sila sa labas. Nagbabar hopping pa siguro sila.
So, doon sa may theater na building or hall, ano man yung tawag yun, yung kulay red, meron dito, pag pumasok kayo, merong cafe and books. So, parang library and cafe siya. Ang cool, ang ganda. Sarap, parang sarap tumambay dito. Open one pack of Chinese black gold in Shanghai, Chengdu. AR. Ooh, one pack magic. Wala na kasing budget, isa-isang pack na lang. At least may AR. So we're now here in Yongkang Street. So para din siyang shopping district. Pero mas konti yung tao and mas chill yung place. Maraming cafe, mga souvenir shops. Parang hipster area. Oh. Yun. Ito aja lah 50 dong. Ang generous nila sa free taste, so isang buo. Hindi siya sinapshop. Harap. So, dito kami sa may kainan. Gusto namin na kainan na Michelin, Bib. Sarado pa, 5 AM pa yung bukas niya. Nagutom na, so dito na lang muna kami kumain. Sa kung ano yung open. Usually yung ibang mga stores, meron pa kaming gustong kainan. Pero, meron silang break time na between 2 to 4 yata yung break time nila. So may mga ganun pa sila dito. Pero hindi lahat. Let's try. Bili akong chow fan. Kasi hindi na kami nakakapag-rice ang tagal. Isang chow fan. May parang matabang. Ito parang roll. Meat roll. Parang harap. Ay, nahulog pa lang. Sarap. Parang sarap. Parang siyang ano. Ay, nahulog pa. Parang siyang hindi ko maano, meron siyang kampang lasa. Banh mi. Parang lasang banh mi, parang gano'n. Kasi itong pechay, ay ba't pechay? Ito maharap. Garlic. Ng ano.
Ito ay grass jelly. Grass jelly, tofu, and peanut butter. Nasaan taho? Nasaan, ano Taho. yun? Yeah, yun sa may... Ano yun? Coco. Nasaan coco? Pagsamahin ko yung lahat. Taho. Oh. Tapos, Diyos ko, araw-araw na ako nagtataho bago pumasok. Try ko kayang haluan. Kasi parang kulang sa tamis. Matamis kasi arnibal natin. Lamig. Ito lang. Pero parang kung super haba ng pila, parang hindi siya worth it for me. Kasi mataho naman tayo sa Pinas. Lagyan nyo ng yelo yung taho. Yun na yun. Tabang nila mag-dessert. 90, that's 100 pag take out mo. This is worth 90 NTD. Pero 100 daw kapag ka may take out ba. 10 NTD na din. Tsaka ito. Daya. Ang dami kasing tao sa loob. Hello. So, nandito na kami sa may Shangshan Park para umakyat ng Elephant Mountain. So, i-navigate na lang namin kung saan mag-start yung hiking. Okay, so nandito na kami sa ano to? Mount Shangshan. Tama. Ayun. So, mag-start kayo sa Lingyun Temple, and then Liujushi, tas Mount Shanshan, tas finish dun sa taas. So, mga, siya, Mount Shanshan is 18 minutes. Tas hanggang dun sa Liujushi, 13 minutes. So, siguro mga total, mga 18 to 20 minutes. 1K to 725. Kakapagod din pala. Kala ko may clear. Hindi ko alam kung nasaan na ako, kung anong stage na ba to. Pero, naiwan ko na si Ralph dun. Kasi, tagal pa yun. I think nandito na ako sa may first stage. Pero meron pa kasi paakyat. Kaya sabi ng first stage. Pero ito na kasi yung tower. So, hindi ko sure kung aakyat pa kami dun sa taas or okay na pa. Pero okay na rin naman na to. Or sagad ko na. Sagad ko na rin sa taas. Kapagod nga lang. Pero worth it din siya. So wala pa kami sa may Mount Shangshan. Pagod na pagod na.
Pero ibang side na to. Etong, kung nasan ako ngayon, ibang side na siya. Ganda ng view. Ganda ng view. So, nakapila ako dito sa may bato para mag-picture. So, yung pababa namin, nag-iba kami ng ruta. Medyo ano dito, masukal. Yan, okay lang yun. Maligaw-ligaw tayo ngayon. Feeling ko naman pagbaba nito, same-same lang. Same-same nga lang din. Ito yung daan kanina. Pataas kami. Tapos ito yung daan. So magkatabi lang siya. Magduduktong lang din siya sa bandang baba. So kayo matakot mag-explore. Isa lang din ang pababaan yung lahat. No? At least na-try namin kung ano yung hagdan pababa doon sa kabilang side. No? Mas creepy, mas eerie yung doon. Wala kasi masyadong dumadaan doon. So parang feeling ko yung mga locals lang yung nakakaalam ng daan. Like, mga locals lang yung naka-experience na doon. So yung iba doon talaga dumadaan kaysa dito sa isa. Though ang downside doon, walang mga hawakan. Unlike dito meron. So nandito na ulit ako sa side na pababa, sa side na inakita namin kanina, nag-merge na siya. So we're here na sa may Taipei 101. Tatry namin yung hack na para makataas ka, sabihin mo sa cafe ka pupunta. Try lang if mag-work. Kasi may bayad kasi yung paakyat eh. Kapag pupunta ka dun sa may overview. So ito yung first time ko na makapasok dito sa Taipei 101. Parang siyang parang regular building na sa likod. Sa likod, sa loob. Okay, sa loob pala ng Taipei 101, sa baba, mall pala siya. Nahanap ko yung CR. Hindi ko makita saan may CR. Ay, ito. May sa taas. Nandito na kami sa 88th floor. Ito na yung cafe.
Simple Cafe. So dito sa Mitaas, meron lang corner para dun sa mga take-out. Tapos pwede kayong mag-side seeing. Ayan. Tapos doon banda, yung may mga seats for dining. Dito kami sa corner. Iniintay yung coffee. Magko-coffee ako, napilitan mag-coffee. Kasi baka hindi umabot ng 250 minutes. So, nag-ikot-ikot lang kami dito sa Taipei 101 Mall. Masaya talaga kapag alam mo yun, wala kayo itinerary masyado. Chill. Parang malilibot mo talaga. Like dati yung punta namin kasi dito 3 days, 2 nights. As in, pagdating sa Taipei 101, picture lang, tingin lang sa harap. Hindi na kami nakapasok. Sa labas pa. Pati yung Chiang Kai-shek, nakapasok lang kami dun sa hall, tapos lumabas na, tapos sumalis na. Tapos, meron kasi kaming clock pa noon, tour yun sa malalayo. Ngayon, nag-decide na lang ako na na lang, Taipei lang, para malibot talaga yung mga lugar-lugar na hindi masyadong nalilibot before. So, nandito kami sa may Shilin Night Market. Okay, so try ko ulit yung stinky tofu. Before hindi ko talaga siya gusto, pero try ko ulit ngayon kung magustuhan ko na. Masarap siya ngayon, pero hindi siya ganun kabaho ngayon, parang dati ang tao sobra. Pero yung nakainan natin before hindi masarap, pero ito masarap. Sarap siya ngayon. Kuha ka nga tissue. So paglabas nyo dun sa station, maglalakad pa kayo na konti. May mga foods na dun sa harapan. Pero para marating nyo tong Shilin Market, lalakad pa kayo ng konti, pa-forward. Pag bumaba kayo dun sa may escalator dun sa right side ng Shilin Night Market, ito yun siya. Parang food court. Daming kainan, sobra. Parang lahat sarap i-try. Dumating na yung Xiaolong Bao. Let's try. Bakit ganito may papaya salad? Parang ay.
Ay, hindi siya papaya. Luya. Toge? Luya. Ano yan? Nulog pa sa wala. Baka mapasok. Hawakan. Ano to shrimp? Xiaolong bao. 130 NTD. Wala siya masyado sa baw. Malaman. Malaman. Naririnig nyo yun, bata, hindi yun aso. More on like para siyang siomai. Kesa sa xiaolong bao kasi hindi siya masabaw. Hindi. Okay, let's try. Sarap. Parang ice cream na peanut brittle. Pero hindi weird na may... Ay, yung coriander. Weird. Medyo weird yung may coriander. Parang parang it works na, ma'am. Siguro kasi mahilig ka sa coriander. Pwede nyo naman sabihin na wag lagyan ng coriander eh. Kasi tinatanong naman nga kung lalagyan o hindi. Good. So dito sa May Shilin Night Market, halo-halo siya. May street na puro palaruan, may street na puro food, may street na puro shopping, parang Divisoria, parang palengke. So iba-iba, kada liko mo iba na yung ano. So ito na siya, haba. Ano kasi parang pinipipit lang yung ano, yung mashed potato. Tapos meron dipping sauce. Yung dipping sauce na pinili namin ay Thousand Island. Let's try. Grabe. Ayun. Fries. Pero mas malambot siya sa fries kasi nga technically mashed potato na siya. Na pinrito.